base po sa binasa natin kanina, ay tumutukoy sa dalawang bagay, yung mga taong nagtayo ng kanilang mga buhay dun sa buhanginan at dun sa rock na tinatawag. So, pagka sinabi po bang builder, kasi wise and foolish builder, pag sinabi bang builder, ano pumapasok sa isip natin? Para pag sinabi builder, una pumapasok agad sa, ako personally sa isip ko, yung mga construction worker. Tama? Kasi sila yung nagbubuo eh. Diba? Salamat sa buhay nila. Kasi kung wala sila, wala tayong church, wala tayong mga bahay na tinutuloyan, wala tayong mga kumpanyang pinapasukan. Tama po ba? Na-proceed ba natin yung mga bagay na yon? O tinitingnan natin sila, ano ba? Construction work. But lahat dyan may purpose. Hindi naman pwede lahat tayo mga boss. Hindi tayo pwede lahat supervisor. Hindi tayo pwede lahat na operator. Siyempre meron talaga. Ay nilaan sa atin ng Diyos na kalalagyan natin sa ating mga buhay. Okay? The wise builders Christ. Okay? Sa Matthew, nabasa natin kanina, therefore, everyone who hears these words of mine, sabi na ating Panginoong Jesucristo, and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, yet did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. No? Ibig sabihin po, kaya pag-aaral natin yung salitang builders o yung manggagawang tinatawag, ito tumutukoy sa atin bilang mga tao na binubuo o nagbubuo sa ating mga buhay ng base sa ating mga pinipiling landas. Kaya nga kayo nandito ngayon, di ba? Ito yung piniling yung landas. Ito yung binibuild natin sa ating mga buhay. Yung pagiging anak ng Diyos. Tama? Hello? Ayan. Yung paninindigan natin, yung paniniwala natin, yung pinaninindigan nating pananampalataya natin. Tama? Ayun yung tumutukoy sa atin. At siyempre, tumutukoy din to sa pinag-ugatan natin kung saan tayo nakatayo. At yan tinutukoy diyan. In other words, ito ay nakabatay dun sa buhay natin base sa mga desisyon natin sa buhay na pinapahalagahan. Okay? Lahat naman tayo ay builders. Marami tayong binibuild sa ating mga sarili. Totoo ba? Example, diba? Yung character natin, binibuild natin. We build relationship. We build family. Tama? Tama? Ministry. O yung iba sa atin, yung career. Yung ating mga future. At siyempre, yung ating spiritual life. Pwedeng yun ang mga binibuild natin. Pero sa passage na to na di-discuss natin ngayong umaga na to, ay titingnan natin yung uri ng builders at the same time, tanong ng Diyos dito, ano ba yung pundasyon mo? Kasi nakabase yan, yung mga builder na yan, dun sa pundasyon. Okay? Short view lang po dito sa atin. Yung Matthew 7:24-27, it is a conclusion doon sa pinakamahabang na isulat na sermon ni Jesus sa Biblia. Yung Sermon of the Mount. Kasi sa chapter 5, yung Beatitude, then hanggang dito, ayun yung conclusion niya sa mga bagay na yun. Tinuro niya about righteousness, pero hindi siya, kung titingnan niyo yung conclusion na binigay ni Lord sa atin, hindi siya blessing. Pagpalain kayo, humayo kayo, at hindi na ganon. Sa haba-haba ng kanyang preaching, ito yung lumabas na conclusion niya. Bakit kaya? Bakit hindi blessing? Bakit warning? Diba?
Hello? Nandiyan pa ba kayo? Kasi pinapatungkulan ni Jesus dito that time, yung about sa preaching niya. Nang dami-dami nun eh. Diba? Yung pag-uugali about beatitudes, yung inner righteousness. Kung babasahin niyo yung 5 to 7, makikita niyo yung tinuturo niya about prayer, about fasting, about yung judging. Tapos yung napag-aralan natin noong nakaraan, about false prophets and a true disciple. Tapos nagkamap siya sa ganito, na nag-warning. Hindi siya binless. Kasi ang gustong iapila sa atin ng Diyos, sa dami-dami ng tinuro ko, susundin mo ba lahat yon? Hello? Susundin mo ba yung mga tinuro ko? O, kasi ganun ang tao, di ba? Pagkarinig, labas sa kabila. Mostly ganun naman, di ba? Yung sinermo nung nakaraang linggo, wala na. Na-wash out na. Panibago na ngayon. Tama? Kung may naalala man tayo, edi, praise God. Ay sa pamuhay natin. Pero unti-unti. Kaya nga, dito, sa harapan, sustain lang eh. Sinusustain lang natin yung mga pinag-aaralan nyo, personal. Nagigets nyo po? Kasi ganun ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Personal. Ikaw mismo, kaya kailangan meron kanya. At sa verse 28, nakita natin yung mga tao doon, na-amaze. Ang galing naman ito. Galing magturo. Nagtuturo siya ng sabi niya, may authority. Pero, ang punto dito, sapat lang ba na nakinig lang yung mga taong ito? Kasi yun yung gustong tukuyin dito ng ating Panginoon eh. Kasi listener to mga to, nakaupo lang silang gano'n. Tanong sa atin, sapat ba na nakikinig lang tayo? Oo, hindi. Because discipleship o yung pagiging tagasunod ni Kristo, hindi lang ito naman nagbibigay sa atin o nagdidemand ng information. Kumukuha lang tayo ng informasyon galing kay pastor, galing kay brother, galing sa mga leader. Hindi eh. Kasi yung pag-amaze ng mga tao na to, nung nagulat sila, nagtuturo si Jesus Christ, ang galing naman magturo nito. Hindi naman yung sapat eh. At hindi naman yung nakapagpabago ng buhay. Kundi yung pagsunod na binago yung buhay ng bawat mananampalataya. Hindi naman kailangan ni Lord yung mga palakpak natin. Kailangan ba ng Diyos yan? Mas kailangan ng Diyos yung mga tinawag niya na committed. Hello? Yung hangad ng Diyos, yung mga lumalapit sa Kanya, hinahanap siya na handang isuko yung buhay para sa Kanya. Hello? Sabi nga sa inyo, ito kasing pinag-aaralan natin dito. Hindi naman to for just information. Patotohanan kasi ang pagiging Kristiyano. Hello? Hello? Patotohanan. Kaya nung pinag-aaralan natin nakaraan about being a true disciple, mahirap, mabigat. Kasi ang usapan dito, totoong buhay, realidad. Wala tayo kay Cinderella, wala tayo kay Snow White na happily, di ba? Ever after. Dito sa mundo. Okay? Magiging happily ever after lang tayo pagka wala na tayo sa mundo. Yun yung isang katotohanan. Kasi dito, meron talagang struggle dito. So, sa pagpapatuloy ng discussion natin, makikita natin dyan yung tatlong bagay. Pag-aaral natin ngayong umaga na to. Yung mga choice nila. Una, makikita natin dyan yung uri ng tao. Dalawang uri ng tao. Yung wise at yung foolish. Diba? Nakita natin kanina. Pangalawa, yung dalawang klase ng pundasyon. Yung rock at saka yung sand. Then pangatlo, yung storm at saka yung outcome niya. Stand and fall. Okay na ba kayo? The kind of people, una, the wise builder, sabi dyan, nagre-represent nung tao
na nakinig at iginawa. Ginawa niya yung kanyang pinakinggan. Hello? Diba yun ang sabi sa salita ng Diyos kanina? At ang sabi doon, yung mga taong ito, hindi lang ito basta smart. Kasi kung matalino lang, dito lang yan. Okay? Itong mga taong to, sila yung mga faithful. Faithful builder yung mga yan. Ito yung mga builder kung saan nakatanim kay Kristo. Naka-anchored yung buhay niya kay Kristo. Especially dun sa katotohanan patungkol kay Kristo. Patungkol kay Jesus. Patungkol sa ating pananampalataya. Okay? Pinaliwanag naman dun, di ba? At ang sabi si James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Huwag yung dayain yung sarili nyo. Nakinggan mo lang tapos do what it says, sabi ganon. Gawin mo kung ano yung sinasabi. Yun ang pagiging wise builder. Hindi lang puro salita, merong gawa. Kasi yun ang sabi ng Biblia, huwag ka lang makinig ng makinig. Kumilos ka din. Okay pa ba kayo? Bato-bato sa langit, tama ang bote nga. Okay? Kumilos din tayo. Time is running. Tumatakbo yung oras. At hindi natin alam yung oras na yan. From the time na tinamad ka, hindi mo alam, baka yun na pala yung huli. Hello? May karapatan pa ba tayong tamarin? Lord, malamig eh. Lord, sarap pa sa higaan. Minsan lang ganito eh. Ang init-init sa umaga eh. Minsan lang ganito yung panahon. Pagbigyan mo na ako, Lord. Sinong pwede makapagyabang na nandito pa siya sa kinabukasan? Wala. Okay? Kaya sabi doon, gawin kung ano yung sinasabi. Kung ano yung narinig mo, kailangan lagi mong papractice. Okay? At pangalawa, yung foolish builder, ito yung mga tao, sabi dyan, nakarinig naman din, pero hindi ito ginawa. Listener lang. Simbawe. Alam yung simbawe? Simba, uwi. Simba, uwi. Simba, uwi. Simba, uwi. Ganoon lang. Ganun lang yung routine na ginagawa. Nagsimba naman ako eh. Pero sabi dito, ang tawag dito, foolish builder. Sa mga simbawe na walang ginagawa patungkol sa kaharian ng Diyos. Ito ibig sabihin yan. Yung foolish sa Greek ay moros, kung saan nakuha yung salitang moron. Ibig sabihin, spiritually careless. Mga pabaya. Mga walang pakialam. Diba? Tapos sabihin natin, Kristiyano tayo. I'm a Christian. Born again. Saan? Seed of faith. Hindi ka naman gumagawa. Patungkol dun sa binigay sa atin ng Diyos. Reckless. Ano yung reckless? Yung mga padalos-dalos. Padalos-dalos. Then yung blind to consequences, ibig sabihin yan, hindi mo tinitingnan kung ano yung kalalabasan ng gagawin mo. Nung sinabi mo sa tao, ay alam mo sa church, ganito yan eh. Imbis na sana na-encourage, na-discourage. Ito yung mga taong to. Sorry sir. Pero ito yung sinasabi ng Biblia. Hindi pinag-iisipan yung ginagawa, tira na lang ng tira. Hello? Sabi dyan, ito yung uri ng tao na foolish. Okay? Sa foundation, actually, yung sa mga taong to na mga foolish, meron naman silang magandang intensyon,
Kaso, hindi sila nakarinig ng maling message eh. Kasi pag maling message, okay pa eh, hindi mo gagawin eh. Pero itong mga taong to, narinig ng tamang message, kaso nga lang, hindi lang pinansin. Tama? Ano naman kung builder? Ano naman kung true disciple, pero hindi nila pinapansin? Okay? At yun, medyo mabigat yun. Kasi hindi naman tayo tinawag para doon eh. Okay, tinawag tayo para humayo. Tandaan nyo yan. Okay, pag-aaralan naman natin yan. Okay, the different foundation. Una, rock. Yung rock, nagsisymbolize siya as pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. At ang rock, titingnan mo, firm. Stable yan. Enduring. Tama? Hindi ka agad matitinag yan. Kahit umulan pa ng malakas, hindi ka agad basta-basta matitinag yan pag maganda ang pundasyon yan. Kaya nga laging may puting na tinatawag. Yung puting, yung nasa yung pinaka-pundasyon niya sa puting kasi yung nag-construction ako, puting yung tawag eh. Yung pinaka paghuhukay muna, tapos bubuhusan ng ready mix, yun. Yun yung pundasyon nun. Kaya kahit uga-ugay mo, hindi talaga mauga. Okay? Same time, yung common biblical image, laging yun yung sinasabi ng Diyos patungkol dyan. No? Sabi sa Psalms 18:2, the Lord is my rock. My God is my rock. Laging pinapatungkulan yan. Laging imahe ng Diyos yan. Kaya yung pundasyon na rock, it pertains, yung pinapatungkulan yan, ang ating Panginoong Diyos. Okay? At sand, sumisimbolo, siyempre, hindi pagsunod. Kanina. Diba? It looks stable at first. Tama? Pag nakita mo yung disyerto, okay pa yan eh. Pero once na nagtayo ka dyan, pasumandal ka, walang tibay yan eh. Tama? May nakapagtayo na ba ng poste sa ganon na walang matibay na pundasyon, buhangin lang? Madali, di ba? Pag nakasubuhangin, ganun mo lang eh. Madali. Mukha lang siyang matibay kasi makikita mo buo, pero wala talaga. Walang tibay. Okay, at ayan, mga bagay na yan, ay sumisimbolo yung more on feelings. More dun sa kultura. Ay, nakagawian na namin yan. Ganyan talaga kami dito. Sa worldly advice. O nga pre, ganun talaga. Yung mga ganun, yung hindi ka nakakuha ng magandang advice sa kanila. Oo na lang sila ng oo sa'yo. Hindi totoong kaibigan yon. At hindi totoong companionship yung ganoon. At syempre yung shallow religion, lagi yan, collapse. Relihiyoso ka lang, wala kang talagang personal na relasyon sa ating Diyos, malabo yun. Pwede tayong umatin ng church, pero nakabaon pa rin tayo sa buhangin. Pwede yun. Kung hindi tayo nababago ng salita ng Diyos. Kung walang impact sa'yo, yung salita ng Diyos, kung hindi nababago yung buhay mo, nasa sand ka pa rin nakabuild. Kahit na umatin ka ng church, kahit na umatin ka ng prayer meeting, kahit lahat ng gawain sa church, sinaatinan mo. Pero kung hindi nababago yung buhay mo, I don't think so, nakatanim ka sa rock. Nakabuild ka sa rock. Kasi walang transformation eh. Di ba, usapan nga natin, kahit kunti-kunti, at least nagtatransform tayo. Yun naman ang importante, nag-grow. Huwag lang tayo maging stagnant sa ating pananampalataya. Kasi mahirap yun, pag stagnant, walang paglago. Baby ka pa rin hanggang ngayon. Sabi nga, 20 years ka na, magta-21 years ka na. Baby ka pa din, ikaw pa rin na sinusubuan ng sinusubuan. Matuto ka namang magsubo sa iba. Hello? Amen? At storm and outcome, parehas naman yung storm na, di ba? Kung nabasa natin kanina,
Halos same storm. Na may mga storm talaga sa buhay natin at hindi may iwasan yon. Okay? Kahit mananampalataya ka, hindi ka mananampalataya, may storm. Hello? Tama? Kasi nung hindi ka mananampalataya, may storm pa rin talaga, di ba? At different outcome, syempre. Storm, yan. Na ang buhay natin, nagbibigay talaga ng mga pagsubok, tukso, suffering. Siyempre, judgment galing sa Diyos. Yung judgment na yan. So, napakahirap sa isang tao na magpasalamat sa Diyos. Kung wala kang Kristo sa puso mo, may pinagdadaanan ka matindi, ang hirap nun. Mahirap yun. Na kahit ano nangyayari sa'yo, still, praise the Lord. Kung wala ang Kristo, hindi mangyayari sa'yo yun. Kasi ang unang tendency, pag nakaranas ka ng pagsubok, huminto. Doubt. Magda-doubt ka na kagad sa Lord. Yun yung tendency ng pagsubok sa tao. Pero dahil may Kristo ka, iba na yung response mo. Tama ba? Kasi lahat naman talaga, temptation, iba na yung response mo. Tama? At sa scripture, lagi yan kasama. Kung babasahin natin yung verse na yan, lahat tayo dumadaan sa pagsubok ng buhay. Walang exemption, walang exempted. Lahat tayo. Tama? At yung mga pagsubok na yun sa ating buhay, hindi para tayo ay wasakin. Ganun ba yung kaisipan natin? Itong pagsubok sa buhay, siguro para uminto na ako. Bakit ganito? Para akong pinagtakluban ng langit at lupa. Pero hindi ganon. Itong mga pagsubok natin sa buhay, ito yung nagre-reveal kung kanino ka talaga nakatayo. Nagigets po natin? Itong magpagsubok natin sa buhay na to, nalalaman kung kanino ka talaga naka-root, kanino ka talaga naka-build. Yung mga pagsubok na yan na dumarating sa ating mga buhay. Okay? House on rock, nung itinanim na-build sa rock, hindi na fall. Bakit? Yung foundation mo secure. Diba? Pag na kay Lord ka, secure yung foundation mo. Strong, stable foundation. Nabubuhay ka sa katotohanan ng Diyos. Kaya kahit anong bagyo na dumarating sa buhay mo, basic, may Diyos ako eh. Diba? Kasi, ang problema sa ating mga tao, kinokontrol natin yung mga bagay na hindi naman natin kayang kontrolin. Dahil sa sobrang galing natin. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag ka manangan sa sarili mong karunungan eh. Sa Diyos ka lang manangan. Kasi may mga bagay talaga sa ating buhay, hindi mo kontrolado. Kahit ano pang gawin mong plano. Tama? Kaya sabi sa salita ng Diyos sa Proverbs, may pagyabang yung araw ng kinabukasan. Walang nakakaalam ng oras at araw na yun. Amen? Kaya yung tinatawag yung house on rock, matibay yung pundasyon. Pero yung house on the sand, mabilis lang, nag-crash at total collapse. Ibig sabihin, yung pinagtayo ang santo, yung hindi pagsunod sa Diyos, nandyan yung weaknesses. Magiging mahina ka. Hindi stable yung foundation mo. Nabubuhay tayo sa ganang sa atin lang. Hindi tayo nabubuhay na nakaugat sa espiritualidad na mundo. Ikaw lang. Yun lang yung paniniwala mo. Hindi ka naniniwala na merong buhay pagkatapos ng buhay dito sa mundo.
Kaya hindi mo binibigyang halaga eh. Kasi hindi mo binibigyan importansya yung susunod eh. Kasi kung binibigyan mo na importansya yung susunod na buhay mo, aayusin mo. Paano ka mabubuhay ngayon? Hello? Amen? At pag dumating yung bagyo, itong sa House on the Sand, mahina. Mabubuhal agad. But the Lord, hindi naman nag-promise yan ng mawawala ng storm pag tinanggap niyo ako. Ang promise ng Panginoon, pag tinanggap mo siya, ano man dumating na bagyo sa'yo, hindi ka magko-collapse. Yun lang yun. Kaya pag nagko-collapse, hindi naka-ground sa Panginoon yun. Kaya nga, doon nakikita kung saan yung pundasyon mo eh. Pag dumadanas tayo ng ganon. Pag nag-collapse, oy teka, lain ng question yon. Bakit nag-collapse? Tatanungin mo, nakapounded ka ba talaga sa Panginoon? Si Lord ba talaga yung sinasapamumuhay mo? Sumusunod ka ba talaga sa utos ng Diyos? Hello? At ang totoong pananampalataya ay sumusunod. Hindi lang ito laging puro legalistic tayo sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Okay? At ang buhay natin natatransform through the grace of God. Amen? Hindi katulad ng mga taong to. Babasahin natin yan. Sa 20, bigyan natin ng pansin. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of law, you will certainly not enter the kingdom of God. Kung yung righteousness natin, katulad lang ng mga Pariseyo, na nananalangin para mapansin ng mga tao, yung mga, sa madaling sabi, itong mga Pariseyo na to and teachers that time, ginagawa nila, nagpapakitang tao. Para maniwala yung mga karamihan sa kanila. Uy, ang galing mag-pray. Nagigets niyo po? Hindi katulad ng ganito. At yung mga bagay na to, hindi ito makakapapasok yan sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, hindi naman totoo. Nakikita lang yung panlabas na okay, pero yung relasyon, wala. And mind you mga kapatid, danger yan sa atin. And this is the reminder sa atin that always check yung ating pagrelasyon sa Diyos. Dahil ang totoong disipulo ni Kristo, ang totoong sumusunod, ang totoong Kristiyano, ang totoong born again, hindi lang good listener. Hello? Hello? Faithful doer. Na kahit walang nakakita sa iyo, ginagawa mo. Hello? Kasi sabi dun sa Luke 6:46, bakit mo tinatawag na Diyos, Diyos, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, pero hindi mo ginagawa yung sinasabi ko? May sense ba yung pagtawag ng Lord? Ibig sabihin, Lord, pag may-ari ka, at pag may-ari ka, kung ano sabihin sa'yo, sinusunod mo. Pag hindi mo sinunod, tawag doon, matigas ang ulo. Hindi ka naniniwala, hindi ka nagtitiwala doon sa nagsabi nun sa'yo. Sa madaling salita. Hello? And for us ngayon, to examine yung mga sarili natin. Kanino ba talaga ako nakatanim? Kanino ba talaga nakabuild yung buhay ko? Nakabuild ba ang buhay ko sa rock? Sa salita ng Diyos? O nakabuild ba ang buhay ko sa sand? Puro lang ako emosyon. More in emotion. Puro gusto lang makilala. At nabubuhay sa punong-puno ng kompromiso. Yan naman ang mga realidad na kinakaharap ng tao. Kaya always check ourselves sa mga bagay na yan. Amen? At ito pa. Ito yung practical na tanong lagi ng mga tao.
Ano yan? Bakit kailangan ko mag-build sa buhay ko na to? Hindi pa tinatanong yan sa buhay nyo? Bakit kailangan ko mag-build sa buhay ko? At the same time, ano ba dapat yung mga qualities nung binibuild ko sa buhay ko? Hello? Nandiyan pa kayo? Parang tahimik niyo. Amen? Ano ba talaga? Bakit kailangan ko mag-build something in my life? Alam niyo sa nakakalungkot, no? May dalawa akong katrabaho na nagpupo sa GC namin. Nasabi doon, sana hindi na ako magising. Anong pinagdadaanan ng mga taong ito? Bakit ganun yung mentalidad? Sana hindi na ako magising. Tapos, yung isa naman, Lord, kunin mo na ako. Hindi ko kaya itong mga nangyayari sa akin. Pero nakakalungkot isipin na sa kabila ng dinadanas nilang ganun yung response nila. Tapusin na lang. Di nagkaroon kami ng konting sharing. Ay yung mga kasama kong iba, medyo nakakausap ko na pagdating sa gano'n. They encourage them. Napakadaming nakikipaglaban ng buhay sa ospital. Ang daming gustong mabuhay ng normal sa kulungan. Pero ikaw gusto mo tapusin ang buhay mo? Pumunta ka ng ospital, napakadami doon, gustong mabuhay. Diba? Ang dami gusto mabuhay doon, hindi ba maging encouragement sa'yo yun? Bakit mga taong to, gusto pa nilang mabuhay? Kaya napaka-importante ng mga tanong na to sa buhay natin. Okay? Kung bakit kinakailangan natin mag-build sa ating mga buhay, dahil unang-una, ito'y dinisenyo ng ating Diyos. Okay? Sabi diyan, from the beginning, God created human in His image. Okay? And God is the creator. Tandaan natin yan. Kung bakit kinakailangan natin mag-build, kasi yan yung nakadesign para sa tao. Kung ganong ang Diyos ay naglumilikha, gano'n din tayo. We created things dito sa mundo. Okay? Para don't get me wrong sa pagiging creator. Ibig sabihin ng mga bagay-bagay lang to build in our lives. Inner. At the same time, bakit we reflect yung nature ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtatrabaho, si Lord nagtrabaho, nag-build, nag-create, and kinultivate. Amen? Ang sabi diyan, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work, to build, and take care of it. Kung bakit kinakailangan natin mag-build sa buhay natin, kasi yan ang disenyo ng Diyos sa buhay natin. Maniniwala ba kayo ron? Na nakadesign tayo to build something in our lives. At syempre, dapat nakapundasyon sa Diyos. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng mga bagay na yan. Hello? Whether family or character or ministry o yung karir mo, lahat yan, part yan ng given purpose sa atin ng Diyos. Kasama yan doon sa mga purpose natin sa buhay kung bakit merong ganyan. Okay? Pangalawa, because life is what? Not static. It moves forward. Everyone is building something intentionally or not. Magugulat ka na lang, hindi mo namang ginagawa pero nangyayari. Kaya nga sabi sa inyo, hindi nyo control. Hindi natin control yung mga bagay sa buhay natin. Nagugulat ka, may umuusbong na pagkakataon. Di ba? Sa buhay natin, hindi naman natin ginusto yon. Hindi naman natin ginusto na pumunta sa atin si sister, na born again tuloy tayo. Ngayon, nakaupo tuloy tayo ngayon dyan. Ginusto mo ba yon? Hello?
We're shaping our future, forming our habits, laying foundation through our choices. Kung bakit kinakailangan natin, kasi yung buhay ng tao nagpapatuloy. Hello? At napaka-importante nito. Pero ang pinakamagandang tanong dito, hindi yung bakit ako mag-build, kanino ba talaga ako nakabuild? Saan ba ako papunta sa buhay ko na to? Kanino ba nakabuild yung buhay ko? Sino ba ang pundasyon? Hindi lang to about sa pagkilos natin, kundi meron tayong dapat layunin. Tapos yung direksyon, dun sa mga ginagawa natin sa buhay natin, yung mga binibuild natin sa buhay natin, dapat meron direksyon na pupuntahan yun, hindi yung wala lang. Pwede pa namang pumunta ka dito sa church nang wala lang? Nang wala kang kaplano-plano sa buhay mo? Pwede ba yan? Ibig sabihin, kaya nga pumunta rito eh. Because you're expecting something from the Lord. Sino rito hindi nag-expect sa Lord? Lahat tayo nag-expect. Kasi yun yung na-build sa atin. Nalandas nating tatahakin, yun yung pinili nating choice sa buhay natin. Amen? Because our lives influence other. Tandaan natin, what we build becomes a witness. Kung ano yung ginagawa natin, nagiging witness yan sa others. Sa ating pamilya, sa church, sa workplace. Ano man ang ating binibuild sa sarili natin, nakikita yan ng tao. Kaya kung binil mo sa iyo, yung magandang pag-uugali, nakikita yan ng tao. Kaya binil mo, kasamaan ng ugali, makikita yan ng tao. Hello? Kung bakit tayo nagbibuild? Kasi nakaka-impluensya tayo ng tao. Lahat, yun yung totoo nangyayari, nakaka-impluensya ka ng tao. Kaya kami sumasang-ayon sa'yo eh. Hello? Amen? Especially, pamilya natin. Kung ano, makikita lahat ng pamilya mo yan eh. Hindi ka nalalayo, doon na lang sa pamilya mo. Makikita kung ano yung binibuild mo sa sarili mo. Makikita ka ba nilang nananalangin? Meron ka bang oras talaga ng prayer? Meron ka bang oras ng devotion? Wag muna. Devotion muna ako. Kay Lord muna yung oras ko. Hindi yung parang nangungulila pang si Lord ng oras sa inyo, sa atin. Give time to the Lord. Yan yung sikreto ng paglago. Amen? Sa pamilya, sa church, nakikita. Walang natatago. Itago mo man ng gano'ng katagal yan, lalantad at lalantad yan. Kasi doon nakikilala kung sino yung nasa loob. Amen? Sa trabaho, ganun din. Siyempre, our lives can be a shelter or stumbling block people around us. Nakaka-impluwensya nga sa iba, pero ang tanong, shelter ba ang tingin sa'yo? Stumbling block. Hadlang ka ba? O tingin nila sa'yo, ito yung taong magko-comfort sa akin. O tingin nila sa'yo, ayoko lumapit dyan. Baka mas lalo akong mapahamak. Ganun ba? Hello? Sabi sa Matthew 5, verse 4 to 16, you are the light. Pinaiksi ko na lang po yan. You are the light of the world. Yung light na yan, na nasa iyo, dapat nagsashine sa iba. Ilaw ba tayo sa mundong ito? O yung ilaw na napupundi? Ilaw ka nga, pundido ka naman. Wala din. Kasi sabi dito, light that nagsashine. Tingnan mo yung katabi mo kung nagsashine. Nahiyan tingnan. Hello? Kasi yung godly life na nakabuild sa rock ay magiging legacy yan. Lahat ng ating ginagawa, magiging legacy yan. At kalakasan dun sa iba.
Nagigets niyo po? Yung binibuild mo sa sarili mo, pwede mong maipamana yan. At the same time, magbibigay ng lakas sa ibang tao. Na si sister, kahit ang daming problema nun, mas matindi pa pala problema nun sa akin, pero kaya niyang tumayo. E di yung taong yun, na dapat tatapusin niya na yung buhay niya, tatalo na sa tulay, dahil mas mabigat pa pala yung dinaranas mo, pero ikaw nakatayo pa, anong sikreto nito? Magsisimula ng ma-curious yun. Anong meron to? Nag-shine na kagad ang light mo. Amen? Kaya kinakailangan naka-build tayo sa rock. Ano pa? Bakit kinakailangan? Because building, what? Is a picture of discipleship. Laging ine-example yan ni Jesus. Tulad ngayon, yung ating pinag-aaralan, kasama yan sa example niya, about the builder. Lagi niya tinitingnan yan. Na ang nakatanim sa rock, yun yung tunay na disipulo niya. At ang disipulo, ito yung nagbibuild kamukha ni Kristo. Hindi mukha lang alagad, ha? Katulad. Brick by brick, day by day. Napaka-importante niyan. Day by day. Kasi araw-araw dapat talaga nabubuhay tayo sa Diyos. Ephesians 2:22, and Him too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Hindi lang tayo nagbibuild patungkol sa ating mga sarili, siyempre, part pa rin tayo ng church. Yung great building, itong church. Tayo ay mga katawan ni Kristo. Di ba? Siya ang ulo, tayo yung katawan. Hindi lang patungkol sa sarili mo. Huwag kang selfish. Okay? Hindi lang patungkol sa'yo, patungkol din sa katawan ni Kristo. Kasi being a disciple, hindi lang naman yung sarili mo lang iniisip mo eh. Being a disciple, magdi-discipler ka din. Hindi ka naman habang buhay disciple. Yung kanina pinag-uusapan natin, na lagi ka nalang pinapakain pero hindi ka nagpapakain. Maliwanag po? And because, bakit kailangan natin mag-build kasi? Kasi, life will be tested. Tama? What we build, lahat ng binibuild natin, kung mapapasin nyo, lahat yan dadaan. Especially the character na pinag-uusapan natin. So it's all about our character, minomold ng ating Panginoon. Kung paano tayo magre-response sa hamon ng buhay. Dahil laging merong ganoon. Kung bakit kinakailangan natin mag-build, especially sa rock, dahil ang buhay natin dadaan lagi sa test, sa storm, sa trials, siyempre, maibig sa judgment ng Lord. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Nahaharap tayo sa Diyos, isa-isa. At sabi sa 1 Corinthians 3:12-13, if anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Padadaanin lahat yan sa apoy para malaman kung totoo. And those fire, it signifies the test of life, the challenges ng buhay natin. Kaya nalalaman yan, totoo ka sa Diyos. Amen? Kaya tayo nagbi-build ngayon para makakatayo tayo sa mga susunod na araw ng buhay natin.
Hindi ka nagbibuild yan nung wala lang. Kaya mo binibuild yan, it is the preparation for the future. Tama? Yung ngayon, pati yung sa mga kabilang buhay. Sa buhay na walang hanggan. Kung bakit mo ginagawa, kung bakit ka nag-church, kung bakit inaayos mo yung sarili mo, because someday, haharap naman talaga tayo sa Diyos. And lahat naman tayo, binigyan ng Diyos ng buhay to build. Hindi lang naman tayo sa buhay na ito, nagsusurvive lang tayo. Ganun ba buhay natin? Surviving lang ng surviving. Yun lang ba ang mindset natin? We live to survive. Maraming ganyang mindset, no? Mabubuhay lang ako para makasurvive. Maisulba ko lang itong isang araw na to. Ganun, survival lang mindset. We're not just created sa ganyang bagay. We created to construct sa buhay natin. Mag-build sa buhay natin. Yung binibuild natin sa buhay natin, either magpo-fall o mag-i-stand. It is up to us. Para kanino ka ba nagbi-build? Ano bang purpose ng binibuild mo sa sarili mo? It is for your own good or for God's glory? Yun yung tanong. Hello? Amen? At syempre, ito, pinaka-importante, kasi nang bibuild tayo, what are the things o yung qualities na kailangan natin i-build sa ating buhay o develop sa ating mga buhay. Bilang mga mananampalataya, bilang nagtitiwala, bilang mga anak ng Diyos na sinasabi natin. Ready na kayo? Number 1, syempre kailangan natin ng solid relationship sa ating Panginoon. Pag hindi solid, hindi matibay yan. Pag sinabi mo solid, pag sinabi mo yan, tropa mo ba yan? Oo, solid yan. Aha? May mga ganun tayong word, solid yan. Ang hindi matitibag yung pagkakaibigan namin na yan. Kahit ipitan ka ng bala sa ganito. Hindi ka amin. Solid yan eh. Diba? Ayun ba yan? Ibig sabihin yan, meron ka ng malalim na relasyon sa Diyos, malalim na pagkaunawa sa Diyos. Amen? Nakapaloob dyan, yung ating personal walk sa ating Panginoon. May kanya-kanya tayong lakad, may kanya-kanya tayong tinatayuan sa ating Panginoon Diyos. Kaya napaka-importante yan, kasi yung foundation is everything. Diyan nakasalalay ang lahat sa kung saan ka nakatanim. Personal walk with God. Without Christ, everything will eventually fall apart. Lahat masisira pag wala si Kristo. Kaya importante na kay Kristo. Kasi kung wala si Kristo, wash out yan lahat. Amen? Siyempre, kasama sa solid relationship kay Lord, a daily prayer. Sabi mo, a daily prayer. A daily prayer. Okay? Di yung kung kailan nanganganib ka lang, saka ka nagpe-pray. Kung kailan tapos na yung budget mo, saka ka nagpe-pray. Lord, ito na lang budget ko. Kung kailan nasa peligro ka, saka ka lang nagpe-pray. Kung kailan namumroblema ka, saka ka lang nagpe-pray. Ganun ba? A daily prayer. Always give thanks. Honor God bago harapin ang mundo. Ito sa preparation ng atin. Solitude. Usap muna kayo ni Lord bago ka lumabas. Para nandun yung self-control. Kasi pag lumabas ka agad, ang dami ka agad nakalatag sa'yo. Paglabas mo sa umaga, ano ba yan? Dumi-dumi dito. Di mo lang nakapagwalis. Ano ba yun? Yung basura laging ganon. Ano ba yun? Yung kusina? Ano ba yun? Nag-iwan ng mga hugasin. Nandun ka agad yung init ng ulo mo. Mag-pray ka kasi muna. Amen?
Scripture meditation. Kasama yan. Mini-meditate yung salita ng Diyos. Magkaiba to sa binasa. Mini-meditate mo, ibig sabihin, may rema yung salita ng Diyos sa'yo. Siyempre, kasama dyan, yung pagsunod, obedience, at siyempre yung paglago ng pananampalataya natin. Every day. Kailangan yung solid relationship sa Lord, lumalago sa pananampalataya. Hindi nagda-doubt. Mas lalo tumatagal, mas lalo ka nagda-doubt. Sayang, finals na. Nag-quit ka pa. Hindi ka tuloy kasama sa awarding. Sa awarding ceremony. So binibuild natin yung buhay natin to honor God, hindi lang yung mukhang okay tayo sa labas. Even yung pinakakaloob-looban mo, nagpupuri at tino-honor ang Diyos. Hindi ka lang mukhang okay sa labas. Marami kasing okay sa labas. Okay ka sa panlabas mo, pero yung loob, hindi. Okay? Ano pa? Dapat natin, a godly character. It is an integrity and inner strength. God is more interested who you are becoming than what you are achieving. Mas interesado si Lord sa kung anong magiging ikaw kasi yung mga na-achieve mo sa buhay mo. Doon mas interesado ang Diyos. Kung paano ka nababago araw-araw. Kung paano mo sinasabuhay yung pagiging Kristiyano mo. Hindi itinatago mo yung pagiging Kristiyano mo. Doon mas interesado ang Diyos. Mas interesado. Hindi ka naman sinabing hindi interesado ang Diyos sa achievements niya. Siyempre, we're proud because by grace, nagagawa natin yon. But, more on sa atin. Kaya integrity, inner strength. Ikaw pag wala nang nakakakita. Maliwanag po? Yung ikaw pag wala nang nakakakita. Then, character is what holds your life together with pressure comes. Laging yung character mo. Not by what you have, but what is the response in every challenges of life. Kaya kinakailangan meron kang godly perspective, godly character, kasi nakadepende diyan kung paano ka magre-respond sa buhay na to. Kaya napaka-importante yan sa atin, na dapat mabuild sa atin yung godly character. Amen? Ang tao kailangan mabuild sa atin pagkakaroon ng integrity. Pagkakaroon ng humility. Maging mababa. Disiplina. Diyan nahihirapan tayo maramit. Disiplina. Pagiging totoo. At pagiging pure. Siyempre sa harap ng ating Panginoon. Amen? Sabi sa proverb, whoever who walks in integrity, walks securely. Tignan nyo. Yung lumalakad daw na may integridad, wala ang problema. Secure ka lang. Diba? Sabi ng salita ng Diyos. Yung may integridad, panatag yan na lumalakad sa kanilang buhay. Walang tinatago Tama? Hello? Diba? Alam niya pag may tinatago. Pag may kaaway ka sa lugar na yun, pinapalit mo lang mundo mo. Diba? May ganon? Parang ganon yan Basta sana makakapunta ka sa lugar na yun dahil meron kang iniiwasan doon, hanggang dito ka lang. But yung lumalakad na may integridad, kahit saan ako magpunta. Diba? Kahit saan ako magpunta.
panatag ka. Sunod, a strong and loving dapat ma-build sa atin. Okay ba to? Kasi mostly sa SOF talaga family eh. Kaya napaka-importante yung pag-aralan natin itong mga bagay na ito. Whether you are husband, father, or future head of household, building family-centered God, yun talaga yung pagkatawag mo. Kaya ka nakakilala ka sa Lord. Kasi ikaw mismo magbibuild. Hello? Na family, God-centered na pamilya. Sino bang may ayaw nito? Diba? Ang sarap na sama-sama kayo nagpupuri sa Diyos. Pamilya mo. Napakapanatag ng kalooban mo. Amen? Siyempre, kailangan, bilang mga nananampalataya, we must protect, lead, and intentionally, spiritually, what? Nurture yung family natin. Ito minsan yung kulang. Yung loob ng pamilya natin parang hindi na rin safe. Kasi yung problema ng anak, naikwento na kay kumare. Yung problema ni nanay at saka ni tatay, kinuwento mo na. Todo sira ka pa. Nagkabate. Tari ka. Hello? And intentionally, spiritually. Dapat, meron tayo niyan. Okay? Tayo yung nagli-lead sa pamilya natin to do a godly habit. Kasi kung ano yung pinapaboran mo ngayon sa pamilya mo, balang araw, ikaw din ang sasakit ng ulo. Hello? Hinayaan mo lang eh. You allow it. Sasakit ang ulo mo pagdating ng panahon. Kaya nga sabi dyan, intentional lagi. Pagdating sa pagnunurture sa pamilya, pray tayo, kakain. Bibihira na kayo yung pamilyang nagsasabay-sabay kumain, tama? Tama? Mamaya na ako, mauna na kayo. Busy pa ako, may tinatapos pa ako. Pero dapat, napakaliit na bagay nito, pero dapat practice natin sa pamilya natin. Bakit? Kasi isa to sa pagbibigay na importansya sa magulang mo. Darating ang panahon, hindi mo sila makakasama sa pagkainan. Kaya habang kapiling mo pa sila, hanggat maaari, ano ba naman yung kakain na lang, di ba? Mauna na kayo. Galit ka pa. Busy ka. Kuno. Hello? Alam ng mga magulang natin yan, darating ang time, hindi mo na makakasama sila sa pagkainan. Kaya intentionally, i-lead natin ang ating pamilya. Be present emotionally, spiritually, and relationally. Importante ba to? Importante ba to? Sa pamilya, sa loob ng pamilya, para maging strong ang pamilya? Dapat lagi kang may pakialam sa pamilya mo. Emotional. Kaya yung anak mo, nagkikwento sa kaibigan, walang tiwala sa iyo eh. Hindi mag-open ng ano sa iyo, ng emosyon niya. Alam pa ng kaibigan lahat tungkol sa anak, pero hindi alam ng magulang. Nangyayari? Nangyayari. Kaya hanggat maaari talaga, ako, isa sa mga pinapractice ko yan.
Lahat dapat ng patungkol sa akin, alam ng nanay ko, alam ng tatay ko. Para alam nila, yung nangyayari sa buhay ko. At the same time, I allow them na ma-involve sa buhay ko. Magulang ko yun eh. Kung ano't ano man ang mangyari sa akin, hindi naman nila ako itatapon lang sa ilog. Tama? May pakialam yun sa akin. Kaya sila yung unang-unang dapat makaalam kung anong meron ako. Hello? Hindi yung mga kaibigan ko. Kasi alam mo sa tropa dati, pag nakakita ng dugo, yung dugo, iiwanan ka na yan. Di ba? Pero yung magulang mo, tutulungan ka niya. Pamilya mo, tutulungan ka niya. Hello? Di ba? Spiritually, relationally, ito yung nawawala na sa pamilya eh. Alam niyo yung batang X? Batang X ba yan? Tama ba? Sino pa nakaabot nun? Yung sila, yung batang X, tumatawa. Yung sila Angel, di ba? Yung bata lumilipad, si Kidlat, tama? Tapos si Control, naabutan niyo ba yan? Pero na-revise na yan, parang na-revive yun, di ba? Yung batang X na yan. Kung bakit batang X, ano yung kanta nun? Batang X, mga batang di pinapansin ng mga magulang. Di ba? Kaya batang X kasi hindi sila pinapahalagahan. Ano ba yung X? Sa math, di ba? Laging hinahanap yung value ni X. Tama? Laging hinahanap yung value ni X. Kaya napaka-importante sa loob ng pamilya, pakialaman nyo. Dapat maging pakialamero kayo. Hello? Huwag masyadong pakialamero sa iba. Yung loob, authorize ka. Yung labas, madedemanda ka. Hello? Tama? Didemanda ka pag sa labas, sa loob ng pamilya, walang magdedemanda sa'yo. Family, dapat meron tayo dyan. Para ma-build yung strong at yung nagmamahalang pamilya. One of my experience, yung dating, malapit na po konti na lang. Yung kilala ko nga na napakatinding pastor, napakatigas. Talagang, yun, pag nagsasalita. Tapos dumating sa punto na, yung anak niya, parang nadisgrasya. Sabihin na, nabuntis. Diyan malimit lumalabas yung, ay nako. Pero alam niyo naging response niya, niyakap niya yung anak niya. Hindi kailangan ng anak niya ng condemnation, ng sisi. Ang kailangan ng anak niya, yakap. At yun na, Kasi mahilig tayo pag mga gano'n. Kasi yung sinasabi ko na sa'yo. Di ba? May mga gano'n tayo, sinasabi ko na sa'yo eh. Kaya yung mga anak nyo, ayaw na sa inyo. Kasi pag nagkakamali sila, bala kayo, ayoko na sa inyo, pagkakalitan nyo naman ako. Paliwanag nyo. Walang ibang magpapaliwanag sa kanila, kundi magulang sa loob ng bahay. Huwag nyong gawing batang X yung mga anak nyo na hindi pinapahalagahan. Kaya napupunta sa iba. Amen? Amen? Kasi yung maipamamana natin sa kanila, hindi yung maibibigay natin sa kanila. Hindi naman yun ipapamana mo eh. Hindi naman about lang sa pamana ng ganito, iiwan ko sa inyo. Ano ba may iiwan ko sa inyo? Yung magandang pamana sa kanila, yung naranasan nila na may ganong pamilya. Kasi magpasalin lahi yan. Na ganito ang naranasan ko sa pamilya ko, kaya ganon ipaparanas ko sa susunod. Di ba? Kaya yung iba, binubugbog yung mga anak kasi yun naranasan nila sa magulang nila. Tama mali? Dahil ayun yung naging practice, ayun yung naging pattern mo sa pagpapalaki ng anak, ganon din ang ginagawa mo. Tama? Kasi ayun yung naisip mo eh. Ayun yung nakuha mong pattern eh. Kaya ganon ang ginagawa mo. Maliwanag po? Napaka-importante niyan. Okay? So,
Unless the Lord builds the house, the builders labor is in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Unless the Lord build the house, hindi masasayang ang mga bagay na yan. Hello? Hindi mawawalang kabuluhan unless the Lord. Unless the Lord yung center ng pamilya nyo. Hello? Amen? Okay. Ito po. Bigyan lang konti pa. Christ-like relationship and brotherhood. Dapat nandito yan. Dahil hindi naman inintend ng Lord na mag-isa ka lang magbibuild. Tama? Builds relationship with other godly men for accountability, encouragement, and correction. Actually, nababago yung mga sarili natin dahil sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya hindi mo sabihin na hindi ko kailangan to. Dahil minsan hindi natin makita yung mga mali natin. Sila nakakakita. Kaya nga kinukorek tayo. Ikaw naman, magpakorek ka naman. Dahil hindi naman lahat ng ginagawa mo tama. Hello? Especially pag nag-e-enjoy ka. Amen? Sabi sa Proverbs, as iron sharpen irons, sa one person, sharpen another. Sabi ng salita ng Diyos yan. Dahil sa taong yan na nasa paligid mo, di mo na umanis ang island niya, laging kailangan natin yan. Kailangan natin yan to correct us, to teach us, ng mga dapat natin gawin sa buhay natin ganito. Dahil ang totoong strength, wala dun sa, ikaw lang mag-isa. Ina-isolate mo sarili mo, hindi yun totoong strength. Ang totoong strength, nakakonekta ka doon sa mga anak ng Diyos. Yung tinatawag na godly connection. Pero, masakit, pero tanggapin natin. Evaluate. Hindi yung pagkasinabihan ka, siya ano nga eh. Defensive. Okay? Thank you kapatid, thank you. Yeah, evaluate ko. Tingnan natin. Amen? Tandaan natin, sila ang magpapasharp sa atin. Amen? And number 5, a faithful witness. Last na lang yan, okay? A faithful witness, a man called to build the kingdom of God, sharing the gospel, serving others, making disciple. Ayan yung mga dapat binibuild natin sa sarili natin. Kasi tinawag tayo ng Diyos, hindi lang para pansarili. We are not only a builder of our life, but a co-builder of Christ and His mission. Kasama tayo sa pagmimisyon. Tinanggap natin si Kristo, tama? Naniniwala tayo sa Diyos. May mission kasi siya ginagawa. Okay? At sabi sa Matthew, therefore go. Mautos yan. Go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Yan yung pagkakatawag natin. Maging witness at magkaroon ng impact sa mundo. Amen? Mag-iwan tayo ng testimony. At yung testimony natin na yun yung mga pagpapalapit sa tao sa Diyos. Hello? Maliwanag po? Yung testimony ng ating buhay, magpapalapit sa tao sa Diyos. Amen? And, yan po. A life that will endure judgment. Bakit? Kasi nga dadaan lahat sa test. Oras, trials, siyempre sa Lord. Kung bakit kailangan natin will endure judgment. Pinapaghandaan natin yung pag-akyat natin o yung pagbalik natin sa Diyos. Okay? And build with material that lasts. Ano ba yon? Build
yung faith mo. Build yung hope, yung love, yung truth, yung obedience. Yan yung binibuild natin sa ating mga sarili. Hindi kung ano-anong malalaki. Iiwanan natin lahat yun eh. Tama? Lahat ng bagay na yan sa mundo, iwanan mo yan, wala kang dala. Ito dapat yung binibuild natin sa ating mga sarili. Kasi ito yung nagmamatters the most. Okay? Build for eternity. Wag lang sa mga temporary na bagay. Wag na tayo magpabulag sa gano'n, na lagi sa temporal na lang tayo nakatingin. I-build mo yung pangmatagalan, yung preparation patungkol sa langit. Amen? Amen? Huwag yung puro temporal. Lagi ka nasa temporal eh. Oo, maganda yan kaya sa atin, pero hindi yan yung sinasabi na good yan pero hindi essential. Hindi yan pang matagalan. Mukha lang yan matibay pero ma-wash out yan. Ang importante, yung loob. Amen? At syempre, sabi niya sa 1 Corinthians, for their work, kanina binasa na rin natin yan, dadaan sa apoy. Para malaman kung talagang puro. That is our pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Okay, what we build? Ano yan? Una, kay Lord, kay Jesus Christ. With a godly character, siyempre, sa ating pamilya, sa future family ng mga nandito natin, tapos malalimang relasyon, and for the kingdom of God, ay mali, wrong spelling. And siyempre, yung view ng eternity. Kasi napaka-importante na hindi lang yung mga bagay dito nakikita natin. Nakikita natin maging yung kabilang buhay. Hello? Importante ba to? Tandaan natin na ang isang tao hindi naman nagiging tanyag dahil sa anong pag-aari niya, anong meron siya. Nagiging tanyag ang tao base dun sa kung ano yung binild niya sa sarili niya. Pansinin niyo yun, boss, yung may papapos ng gano'n, tawag sa kanya boss, pero hindi naman siya mayaman, hindi naman siya. Pero dahil yung kasi yung na-build niya sa sarili niya, kaya may tao magaling makisama. Hello? Marami sa atin, ini-spend yung buhay natin sa pagbibuilding ng kung ano-ano. Binibuild natin yung kayamanan. I build my reputation. Yung comfort natin. Pero sa bandang huli, hindi naman yun yung magmamatter eh. Ang nagmamatter dito, yung tayo nakabuild sa ating Panginoon. Amen? Yung karakter natin, nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Build wisely. Katulad ng pinag-aaralan natin kanina. Pinasa natin. Build prayerfully. Huwag yung wawalay lagi yun. Build yung isip nyo nasa eternity. Huwag lang dito. Lugi tayo. Kasi darating yung bagyo ng buhay, hindi naman talaga natin may iwasan yon. At yung mga nakabuild dun sa ibabaw lang at walang pundasyon, mawawash out yan. Kaya nga yung binibuild natin sa atin, hindi lang pang ibabaw, pang ilalim. Nagigets niyo po? Inner self. Para makasurvive tayo sa storm ng buhay natin. At siyempre, yung mga bagay na yan will be rewarded sa atin ng ating Panginoon. Paano tayo naging faithful, paano tayo naging wise, just focus kung ano ba talaga yung nagmamatter sa buhay ng isang tao. Huwag yung puro fantasy ha. Pero hindi man natin nakikita agad yung improvement sa atin, kasi hindi naman instant, pero sigurado tayo na sa bawat ginagawa nating pagiging totoo sa pananampalataya natin, kumikilos ang Diyos. Amen? Huwag tayo may discourage. Don't be discouraged kung
Hindi ka man pinapalakpakan ng mundo. Hindi ka man nakikita ng mundo. Huwag kayo ma-discourage. Huwag tayo ma-discourage kung makikita natin na yung improvement natin pa konti-konti. Huwag kayo ma-discourage. Praise God, mayroong progress. Amen? At huwag na huwag tayo ma-discourage. Don't you ever compare yourself sa iba. Madi-discourage ka talaga. Amen? Huwag na huwag. Huwag na huwag yung nating gawin na ikumpara sarili natin sa iba. Kung nauna man siya, praise God. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na rin pwede maging ganon. Just keep on building sa ating mga buhay. Araw-araw. Pagiging tapat natin sa ating Panginoon. Amen? And last verse, 1 Corinthians 15:58, ang sabi po dyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Nasarak tayo. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor is not in vain. And that is my life verse. Hindi nasasayang yung bawat ginagawa mo para sa Diyos. Amen? Hindi naman tumawag si Lord para maging perfect tayo. Hindi siya tumatawag ng perfect, tinatawag niya yung mga tapat. At pag nag-build tayo sa ating Panginoon, walang masasayang. Sabi diyan. Amen? Maniwala tayo, mag-stay lang tayo dun sa ating Panginoon and pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo. Hindi tayo nag-iisa sa laban natin na to. Laging kasama natin ang Panginoon. Importante, ang pundasyon natin na kay Kristo.